Hello everyone, I am Cadet 3rd Class Aso Itzel Mark T from BSMT2 Alpha, studying at Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, and I was from the province of Zamboanga, Sibugay. So for today's video, I will be sharing my understanding and some personal experience about the philosopher's perspective. The philosopher is Immanuel Kant, and his perspective is respect for self. Immanuel Kant's concept of respect for self is deeply connected to his moral philosophy. For Immanuel Kant, ang paggalang sa sarili ay nakabatay sa pagkilala sa sariling dignidad bilang isang makatuwirang nilalang. Ang dignidad na ito ay nagmumula sa kapasidad para sa moral na autonomiya na nangangahulugan ng kakayahang magsabatas ng mga batas moral para sa sarili sa pamamagitan ng katuwiran. Respect for self, therefore, involves acknowledging one's own moral worth and acting in accordance with the moral law that one autonomously endorses. Nangangailangan ito na ang mga individual ay hindi tratuhin ang kanilang sarili bilang mga paraan lamang sa isang layunin, kundi bilang mga layunin sa kanilang sarili. Nakarapat-dapat sa parehong pangalan na dapat nilang igalang sa iba. Ang paggalang na ito ay hindi nakabatay sa mga damdamin o emosyon, kundi sa makatwirang pagkilala sa mga tungkulin, moral ng isang tao at ang tunay na halaga ng bawat makatwirang nilalang kabilang ang sarili. So, one of my experience in the past, there's a time na I don't feel important, wala na akong halaga, ang baba na ng tingin ko sa sarili ko. Nawawala na ako ng respeto sa sarili ko kasi my grades were getting lower and lower. Wala na nga ang parents ko kasi separated sila, tapos galing pa sa mahirap, tapos ang bobo ko pa. Galit na galit ako sa sarili ko noon kasi di ko maintindihan kung bakit ano ang kasalanan ko. Why don't I have the right to be happy? I was grade 6 that time. Isang buwan na lang ay graduate na ako at mag-high school na. Excited ako kasi sabi ni mama na uwi daw siya galing abroad. Hiwalay na sila ng papa ko that time. Nagsabi din siya na huwag mag-expect na marami ang pasalubong kasi wala daw siya ipon dahil araw na ubos ng pangsugal ni papa nung time na sila pa. Pagkalipas ng 5 linggo, my mother said that she's going home already. But she said that she will stay temporarily in Manila for days or weeks. Even though I'm still a child that time, but I already got confused because why would she stay there for days or weeks? Alam naman niya na we're longing for her for 3 years. So at that time, I already felt unimportant. Days passed and now she's already got home. I'm so happy because of that. But not until she said that she's only staying with us for a week. Imagine, 3 years kami hindi nagsama, tapos 7 araw lang siya namin na makakasama. And I thought that sa 7 araw, sa amin niya lang ibibigay lahat ng oras niya. But we've only bond one time, kasama pang ibang relatives ko. Hindi kami nakapamasyal na kami lang tatlo ng kapatid ko sa loob ng 7 araw na yon. Kasi kaibigan niya yung kasama niya nagbanding sa kanamasyal. Tapos hindi naman sana siya babalik agad sa abroad. Sa Manila lang muna siya magsistay. Mabigat talaga yung epekto sa akin nun. Di lang sa grades ako naapektuhan. Pati na yung pagtingin namin sa kanya, saka makirot talaga sa damdamin. Dama ko talaga na parang di kami importante. Na wala akong halaga. Not long after niya umalis, nagkasakit din ako. Na hospital. Tapos umiyak talaga ako nun, pero patago. Kasi may part na ng damdamin ko na hinahanap ko talaga siya. As time passed, napagtanto ko sa sarili ko na I will not grow if I would stay left behind. Future ko ang pinag-uusapan dito. Sabi ko sa sarili ko na ayaw ko matulad sa naranasan ng parents ko, kaya hanggat kaya ko pa, abutin ko ang pangarap ko. Doon ko na-realize, even though I don't have my parents beside me, I should still learn how to acknowledge my importance as a living person. Ika nga ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So I should respect myself. Ang bawat tao ay may taglay na likas na halaga na tinatawag nating dignidad.
Ang dignidad na ito ay hindi nakabatay sa panlabas ng mga salik tulad ng kayamanan, kapangyarihan o katayuan sa lipunan, ngunit sa ating kapasidad bilang mga makatwirang nilalang na kumikilos ayon sa mga moral na prinsipyo. Respect for self is not measured through your status or past experiences. Kahit ikaw ay galing sa isang broken or complicated family o kahit galing ka man sa kahirapan, dapat ay matutong respetuhin ang sarili at bigyang halaga bilang isang buhay na bagay na ginawa ng Panginoon. At dahil dito sa pagpapahalaga ko sa aking sarili, ay naging tulay din ito upang mapatawad ko rin ang aking mga magulang dahil nga tao lang naman din sila na nagkakamali din paminsan-minsan at karapat-dapat rin naman silang bigyan ng halaga at respeto. Again, I am Cadet 3rd Class Aso Edsel Mark, and thank you for watching my video.